Isang maganda at mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Tayo po muli ngayon ay nasa ating daily Bible study dito po sa Rema Fields. So ayun po, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pinag-aaralan po nating series o topic ngayong week po na ito. Bago po natin umpisahan ang ating Bible study, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos namin nasa langit, Lord, ina-appreciate namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, O Diyos. Minsan pa, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo mga oras na ito sa pag-aaral namin na yung mga salita, Panginoon, malaya ka na kumilos, banal na Espiritu sa bawat tagapakinig, Panginoon, Lord, mangusap ka, turuan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan, O Diyos, ng aming daily Bible study dito sa Rema Fields. Patuloy mo kaming paalalahanan at patuloy mo kaming turuan. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang gawain ito, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon po muli. Good afternoon po ulit sa bawat isa po sa atin. So itutuloy lang po natin yung topic kahapon noon na naumpisahan ni Pastora Almira. Sabi nga po kahapon, when to be silent. Kailan ba dapat tayo dapat manahimik lang? Sabi nga kahapon, when to be silent, number 1, be silent in the heat of anger. Be silent in the heat of anger. Hindi po talaga maganda, no, ang kalalabasan kapag sa gitna ng pakiramdam na galit, ay basta-basta na lang nagsasalita. Kapag galit ka, ay basta-basta ka na lang nagsasalita. Dahil sa gitna ng galit, hindi mo makokontrol yung lumalabas sa bibig. Maaari po itong makasakit. So, be silent in the heat of anger. Ngayon po tayo po ay dadako sa pang number 2. When to be silent. Number 2, be silent when you don't have all the facts. Manahimik o dapat andun ang pananahimik. Huwag basta-basta magsasalita kapag hindi mo pa alam ang lahat ng katotohanan. Kapag hindi mo pa alam ang lahat ng katotohanan, mas mabuti pong manahimik kesa magbigay ng maling impormasyon dahil maaari po itong makasakit. No, makasakit ng kapwa, sakit ng kapatiran. So napakahalaga po na pag hindi mo pa alam kung ano yung katotohanan, piliin po natin na tumahimik na lang. Kapag hindi ka sigurado, mas mabuting manahimik kaysa magsalita ng mga bagay na hindi ka sigurado kung tama, totoo, o hindi. Huwag po tayo basta-basta magbibigay ng opinyon nang hindi ka sigurado kung ito ay totoo. Dahil pwede po itong makasira ng tao o makasira ng relasyon. Dito po sa Proverbs chapter 18, verse 3, kapag dumarating ang kasamaan, ang paghamak ay dumarating din naman, kasama ng pagkutsa ang kahihiyan. Dito po sa pinag-aaralan po natin na ibinigay po sa ating topic, tayo po ay patuloy na tinuturuan sa kahalagahan ng pagiging maingat pagdating sa ating mga binibitawang salita. Lalo na kapag hindi po tayo sigurado sa katotohanan. Dito din po sa Proverbs chapter 15 verse 2, ang dila ng marunong ay nagbabadya ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga hangal ay nagbubuhos ng kahangalan.
So, hangal, ang sabi niya po doon. Hangal ay madalas nagsasalita ng hindi nag-iisip. Padalos-dalos. Pwede po itong magdulot ng hindi mabuti sa iba o sa mismong sarili. Sabi nga sa topic po natin, when to be silent when you don't have all the facts. Kasi po, kung ang isang tao ay padalos-dalos sa pagsasalita, hindi nag-iisip, sa kabila ng hindi niya pa naman talaga alam kung ano ba talaga ang buong katotohanan, ito po ay maaaring magdulot ng gulo or maaaring makapagpa-worst ng isang sitwasyon. Ulit ko, isang tao na hindi naman talaga niya alam yung facts, madalos-dalos sa pagsasalita, hindi po ito nakakabuti. Maaari po itong magdulot ng gulo, maaari po itong makapagpalala ng sitwasyon, maaari po itong makasira ng reputasyon ng tao. Maaari rin po itong mag-cause ng misinterpretation. Maaring makasira ng relasyon sa kapwa, sa kapatiran. Dahil marami pong mga tao na madaling maniwala o paniwalain. Sa pinag-aaralan po natin ngayong week, tinuturuan po tayo na maging maingat sa pagbibitaw ng mga salita. Huwag po tayo bumase sa emosyon na nararamdaman. Kasi diba, sabi nga sa pinag-aralan kahapon tumahimik lang o piliing manahimik kapag mayroon kang nararamdaman na galit. Kasi kapag ang isang tao galit, minsan hindi na alam kung ano yung sinasabi. Ganun din po sa pang number 2. Nagkukos ng galit sa isang tao o magkukos ng gulo ng isa sa isang sitwasyon. Kung hindi mo naman talaga alam yung totoo, and yet nagsasalita ka ng hindi ka sure. Maging maingat po tayo sa pagbibitaw ng mga salita. Lalo na po sa ating mga Kristiyano. Lalo na po sa ating mga lingkod ng Diyos. Andun dapat yung pag-unawa natin, pag-alam, yung pag-intindi. So, maging maingat sa pagbibitaw ng salita, huwag bumase sa emosyon na nararamdaman. Hindi dahil inis o hindi mo gusto yung isang tao, ay basta-basta ka na lang magbibitaw ng salita na hindi mo naman sure kung ito ay totoo. Dahil kapag nabitawan mo na ang isang salita na wala namang kasiguraduhan ng katotohanan, mahirap na po itong bawiin. Lalo na kung ito po ay nakasakit na ng isang tao. Lalo na po kung ito ay nagkukos na ng ikakasakit ng damdamin ng kapwa po natin. Lalo na po sa ating mga Kristiyano, sa bawat kapatiran po natin. Bago po tayo magsalita, i-check po muna kung ito ba ay may katotohanan, unawain at alamin ang sitwasyon o pangyayari. Dahil sa bawat salitang lumalabas sa ating mga labi, pananagutan po natin ito. Ulit ko, maging maingat po tayo sa pagbibitaw ng salita. Kung hindi natin alam yung buong istorya, kung hindi talaga natin, kung hindi ka talaga sure kung totoo ba yung narinig mo, nalaman mo, bilang isang Kristiyano, maganda na piliin na lang po natin manahimik. Kung involved ka talaga, alamin natin kung ano talaga yung totoo. Dahil hindi po madali, kapag nakapagbitaw ng salita, yet di naman pala totoo, pag ito ay nakasakit na po ng tao, mahirap na po itong bawiin. Naalala ko dati, may mga tao pong malapit sa akin, mga taong malalapit po sa akin. Dumating po kami sa isang sitwasyon na
nagkaroon po ng yung ganitong sitwasyon, may nangyari na hindi maganda sa amin, hindi po nila inalam kung ano po talaga yung nangyari. Ang ginawa po nila, no, ang reaksyon po nila, nalaman nila yung sitwasyon, nakapagsalita po sila ng mga salitang hindi magaganda, mga salitang siguradong makakasakit ng damdamin ng tao. Kaya ang nangyari po, nung araw din na yun, ng sitwasyon na yun, lahat po kami nagkahiwa-hiwalay. Yung mga tao na yun ay malalapit sa akin. Kasamahan ko po sila dati sa dating church na inaatinan ko. Pero nung dumating po ang isang sitwasyon na hindi naman talaga nila alam kung ano talaga yung nangyari. Basta na lang po sila nag-react, magsalita ng hindi maganda. Nagkahiwa-hiwalay po kami. Worst, dahil hindi ko po kinaya nung time na yun, yung mga masasakit na salita na binitawan po nila, nawala po ako sa simbahan. Alam ko naman po na mali kasi hindi naman talaga bilang isang Kristiyano. Noon pa naman, bata pa naman po ako noon. Nawala po ako sa simbahan. Dahil hindi ko po kinaya yung mga masasakit na salita na sinabi po nila sa akin. So nawala ako sa gawain, natuto ako ng mga bagay sa sanlibutan at nahirapan po ako na makabalik. Lahat po kami actually, hindi lang ako, kundi kahit sila dahil nasira na po yung relationship po namin dahil sa wala naman talagang kasiguraduhan dun sa salita, hindi naman talaga nila alam kung ano talaga yung nangyari, pero dahilan sa mga masasakit na salita na binitawan po nila, nasira po kaming lahat kami nawala sa gawain ng Panginoon. Pero glory to God dahil inabot pa rin po ng Lord, no, nakabalik po sa Panginoon, paglingkod po sa Panginoon. At ganun din naman po sila, magkakaiba na po kami ng simbahan ngayon. Andun naman na nakabalik din naman po sila sa gawain ng Panginoon, pero yung relationship, yung closeness na meron po kami noon ay hindi na po naibalik. Although yes, okay naman na po kami, pero dahilan lang sa hindi mo inalam at basta ka na lang nagsalita, maaari po ito makasira ng relasyon, makasira ng tao. Yung naging bunga po noon, lahat po kami nawala sa gawain ng Panginoon. Kaya maging careful po tayo sa bawat salita na bibitawan po natin. Maging careful po tayo sa bawat sasabihin po natin. Lalo na kung hindi po talaga natin alam kung ano po ba talaga yung nangyari. Dito po sa Kawikaan chapter 10 verse 19, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkilala. Sa pinag-aaralan po natin ngayon, tinuturuan po tayo na maging maingat sa ating mga salita at kilos. Mag-isip muna bago magsalita. Alamin muna ang pangyayari, katotohanan. Importanteng sure ka at kumpleto sa information. At kung hindi ka naman involved, dun sa sitwasyon, dun sa nangyayari, better na tumahimik ka na lang. Dahil malaki ang epekto nito sa buhay ng isang tao. Lalo na po sa atin, mga Kristiyano, mga lingkod. Tayo po ay mga Kristiyano. Ang Lord na pinaglilingkuran po natin ay Diyos ng pag-ibig at habag. Hanggat maaari, napakahalaga po ng pag-unawa. Better na kung tayo man po ay dumaan sa ganitong sitwasyon, mahalaga na alamin ang pangyayari, sitwasyon ng both side bago po tayo mag-react. Amen po. Mahalaga ang pagpipigil.
Huwag po tayo basta-basta nagre-react nang always na maging mahinahon tayo dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng pag-ibig. Ano po, hindi dapat tayo basta-basta nagpapadala sa emosyon na nararamdaman po natin. Always na dapat andun ang pag-alam natin sa sitwasyon. Dahil hindi po, inuulit ko, hindi po maganda ang nagiging bunga o magiging resulta kung padalos-dalos po tayo sa pagsasalita. Dahil ang pinag-aaralan natin ngayon, when to be silent. Be silent when you don't have all the fact. Kung hindi ka involved, mas maganda po na dapat tayo po ay tumahimik. Kung tayo man ay involved, alamin po natin kung ano yung totoo. Amen po. So, ayun po, maganda po yung tinuturo sa atin, isang reminder sa bawat isa sa atin, sa ating mga Kristiyano, sa ating Christian life. Hindi po may iwasan na maari tayong dumating sa ganitong sitwasyon. Tinuturo po sa atin. Kahapon, in the heat of anger, huwag po tayo basta-basta nagre-react agad. Be silent. Pray. Magtanong. Kumalma muna. Huminahon ka muna. Huwag basta-basta nakikinig sa mga naririnig lang. Kundi alamin kung ito po ba ay may katotohanan o wala pa. Amen po. Sige po, tayo po ay panalangin. Salamat Panginoon sa patuloy mong pagtuturo sa amin. Sa lahat ng reminders mo, sa patuloy Panginoon na gabay na ibinibigay mo sa amin. Na-appreciate namin Panginoon. Papasalamat kami o Diyos. Lord, patuloy mo nga pong ingatan ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na magawa namin Panginoon tamang paglilingkod at pagsunod sa iyo. Salamat po Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po ulit. Patuloy po tayong mag-ingat. God bless po.